Props lang yan. Ang ituturo ko po ngayon ay ang elements of unity o yung pagkakaisa. Amen. Amen. Ang una po is love. Ano po ba ang love? Pag-ibig. Buksan po natin ang Bible natin sa Corinto 13 verse 1 to 13. Second verse. Ay, 1 Corinthians 13. 1 verses 13. Ako na rin. Okay. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw o kumpiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat na palilipat ko ang bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat ng kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Amen po. Okay. Para sa inyo po ba ano ang pag-ibig? Pag-ibig, tiwala. O pag-ibig, o pagmamahal. Saan po tayo pumapasok sa kumbaga pagmamahal? Katulad po ngayon ako, na tumatayo ako ngayon sa harapan niyo po. Useless po na ako na nagtuturo ako sa inyo, pero hindi ko naman alam ang ibig sabihin ng pagmamahal. Amen po. Kumbaga, ang pagmamahal is, pinaka-importante po kasi sa atin ay yung pagmamahal. Ay yung pagmamahal sa Diyos, yun ang pinakamahalaga sa atin. Kumbaga, sabi nga nila is, love God above all. Amen. Amen po. Amen. Ayun. Ayan. Amen. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Amen. Narito po na yung kumbaga yung pinaka-importante sa atin is yung pag-ibig natin sa Diyos, pinaka-common yun. Kasi katulad po ako po, bago lang po ako nagtuturo sa inyo. Sa totoo lang po, itong Bible na to, hindi ko pa siya totally, wala pa akong sobrang ganun kalalim yung natututunan ko sa Bible. Pero nandun po yung pagtsatsaga ko na talagang gusto kong matuto about a word of God. Gusto ko na, kumbaga ako na ginamit ako ng Diyos para magturo sa inyo o sa ibang tao. Parang ako din, gusto ko rin ma-i-apply sa buhay ko na gusto ko rin na kung ano yung pagmamahal sa akin ng Diyos, maituro ko din sa, hindi lang dito, kundi sa iba. Amen. Masyado tayong seryoso. Katulad po ako, dati kasi nag-start din po ako na as a Catholic, galing ako sa Catholic. So ako nagsisimba, minsan ganito, minsan hindi po. Nung nakarating ako dito, parang mas higit kong nakilala yung Diyos na, ayun, napunta ako Lati Jazz, tapos maraming nag-i-encourage sa akin na, pumunta ka sa JL, parang binabaliwala ko yon. Parang binabaliwala ko yung pagmamahal ko sa Diyos, which is, sa akin po kasi maraming patutuo sa akin yung God, parang lahat ng wish ko sa Kanya, lahat ng hilingin ko sa Kanya, basta alam niya makakabuti para sa akin. Lagi niya pinagkakaloob sa akin, lagi niya akong binibigyan ng sign. Ganun, parang yung gusto ng God sa akin na gusto niya rin na alam ko sa sarili ko na parang gusto niya rin ako na gamitin na kumbaga yung pagmamahal niya sa akin is nandun, parang gusto niya rin na kumbaga is may share niya kung ano yung pagmamahal niya para sa akin po. Ayun nga, parang katulad na to, ngayon ako nag-i-encourage na din ako. Parang kuminsan, ngayon nararamdaman ko po yung pag-i-encourage. Parang
minsan, pag nag-encourage ako sa ibang kaibigan ko, sabi ko, punta naman kayo doon. Tapos sasabihin niya, ay, ganito, ganyan, ang dami na lang. Ngayon, parang nararamdaman ko na ganito pala yung feeling na ini-encourage nila ako. No? Yung burden. Oo, yun, yan nga. Parang kumbaga yung pagmamahal natin, yung sa lahat ng ginagawa natin, kailangan samahan natin ng pagmamahal. Amen. Kumbaga ang Diyos is kumbaga ang si God siya yung higit na nagtsatsaga sa atin kahit na maraming time na binabaliwala natin siya, yung pagmamahal niya sa atin palaging nandun siya para sa atin dahil ngayon sa pagmamahal niya sa atin. Amen po. Ayan. Tapos, mawala man ang kakayahan natin na magturo ng salita ng Diyos. Pero kahit kailan, hindi po dapat mawala yung pag-ibig o yung pagmamahal nga po natin sa Diyos. Dahil ang pagmamahal po sa atin ng Diyos is walang hangganan po. At, ayun nga po, katulad na to, yung nalalaman ko sa Bible or about the Word of God is maaaring ko kaunti pa lang po. Pero alam ko na kung ipagpapatuloy ko yung gustong gawin ni God para sa akin, naniniwala po ako na lahat ng malabo na hindi ko maintindihan ay malilinaw sa pamamagitan ni God. Amen. Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan na nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang panahon, ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa aking Diyos. Ayun nga po yung sinabi ko kanina. Bakit naman po na, sino pa ba isip bata ngayon? Meron pa po ba? So, bakit na yung kung bata man po tayo, syempre ang isip natin is isip bata pa. Syempre habang lumalaki po tayo is nagmamature yung ugali, yung ano natin, yung tawag dito, yung isipan po natin. Tapos, ayun po, ang pinakamananatili daw po sa atin ay ang tatlong bagay na pwedeng mananatili sa ating mga buhay is yung pananampalataya natin, yung pag-asa at yung pinakadakila po sa lahat ay yung pag-ibig natin sa Diyos. Dahil po kung wala tayong pag-ibig, useless yung pananampalataya natin o yung ginagawa natin. Dahil ang pag-ibig po, diyan tatakbo yung pananampalataya natin saka yung pag-asa natin. Amen po. Amen. Ayun. And then... Ventilator ba kayo? And then susunod ko po is yung forgiveness o yung pagpapatawad. Ito po talagang napaka-common po na to dahil ito po para sa akin po is importante po talaga to yung pagpapatawad. Amen po. Sa Matthew 18 po verse 21 to 22. Lumapit si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Andun nga po yung sabi ni Pedro kay Jesus, tinanong niya kung yung nagkasala sa kanya o yung taong nagkasala sa kanya is makailang beses niyang, ibig sabihin, makailang beses niyang kailangan patawarin yon. Tayo po ba, kunwari sa atin may nagawang pagkakamali ang isang tao, kailangan po ba nating bilangin na, minsan sinasabi na, dalawa ka na lang, 3 beses na pagkakamali mo, hindi na kita patatawarin. So, andun nga po na sinabi ni Jesus na hindi ko sinabi na makapito, kundi 70 ulit pa nito. So, gaano po kadami yung 70 times na yun? Ibig sabihin po is yung walang hanggan. Kumbaga, kung paulit-ulit man na nagkasala sa isang tao, patawarin mo siya. Kasi tayo nga pong mga tao is, tayong mga anak ng Diyos is, tayo makasalanan po tayo, amen po. Pero kahit na paulit-ulit man po tayo nagkakasala, is pinapatawad tayo ng Diyos, amen po. So, ganun din po yung gusto niya ituro sa atin na kung nagkamali man sa iyo isang tao, so patawarin mo. Pero kung ikaw man po magpapatawad, dapat bukal sa looban mo na talagang patatawarin mo siya. Kasi pangit naman na
sabihin mo pinatawad mo siya pero wala naman, hindi mo naman, parang wala lang, di po ba? Amen po. Amen. Nasusundan niyo po ba ako? Amen. And then, dun po, eto lang po. Pinaka-last ko po is sa Marcos 11 verses 25 to 26. Kapag kayo'y nanalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Pag nagdarasal po ba tayo, kunwari ako nagdarasal ako, sasabihin ko, Lord God, patawarin mo ako sa kasalanan ko, patawarin mo ko kung nagkasala ako kay ganito, sa kaaway ko. So, paano tayong patatawarin ng Diyos kung alam niya na meron ka ring sama ng loob sa isang tao? So, dapat po, nandun po yung, nandun po na, dapat bago tayo humingi ng tawad sa Diyos is, tignan muna natin yung mga taong maaaring nakasamaan natin na loob o nakagalit natin. Kasi sa totoo lang po, syempre, di ba, mahirap naman na mabuhay. O ako, naglilikod ako sa Diyos. Sabi ko nga, ako maglilikod ako sa Diyos. Tapos, alam ko na may kagalit ako. Di ba, ang hirap naman na, katulad na to, ako magtuturo ako sa inyo. Tapos, may mabigat naman akong dinadamdam sa puso ko. Tapos, may kagalit pala ako, may nakasamaan ako ng loob. Sa tingin niyo po ba maituturo ko ng maayos yung ituturo ko ngayon? O kayo man doon po ang nandito sa harapan nyo? So, nandun nga nasabi ko rin kay Ate Jazz na yun nga kasi sa bago kong bahay, hindi naman po hindi naman po siya totally na yung parang yung nakaaway mo, parang nakasamaan mo lang siya ng loob. So, sabi ko nga gano'n kay Ate Jazz, sabi niya, it's better na kausapin mo siya. Minsan din po kasi yung patulad na sa mga away-away, parang yung bagay po kasi kung minsan na parang simple lang po, maaaring, minsan yun lumalaki. Parang, minsan pag nasabi mo yung problema kay ganito, tapos dadagdagan niya, parang umiikot dun yung diba, yung mas lalong gugulo. Ayun nga, meron nga din akong na-encounter na yung dalawa kong kaibigan, matagal ko ng kaibigan, yung isa 7 years, tapos 5 years. Ngayon, nagte-text sa akin yung una kong kaibigan na parang nagkaka-conflict sila nung isang kaibigan ko. Palagi kong sinasabi sa kanya, paano kasi pinaano niya sa akin, tingnan mo yung Facebook niya, sabi niya gano'n. Parang, siya, Christian din siya. Sabi ko parang, kahit na hindi yung kaibigan ko yung pinatatamaan niya or yung ibang tao, parang ang pangit po naman kasi na kung galit ka sa isang tao, huwag mo i-broadcast mo sa Facebook. Tama po ba yun? Tapos, ang pangit po kasi parang kahit hindi sa yung sinasabi niya, opo, sabi nga ni Reldon, if you have problem, face it on Facebook. Parang kasi nung nabasa ko yun, ang haba-haba, tapos nakita ko yung mga bad words, lahat na pong klase ng bad words narinig ko, na basa ko. Sabi ko na lang sa kanya na parang nawawala na doon na gusto niyang patulan, gano'n, kasi parang gano'n pala yung pagkakilala sa akin, alam niya namang gusto, gano'n, ang sinasabi ko sa kanya na, ikaw yung higit na nakakaunawa, alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, huwag mo na lang siyang patulan. Sabi ko, pag-pray mo na lang, sabi ko gano'n sa kanya. Ayun po. Ha? Serious. Oo nga, masyado tayong seryoso. Masarap daw makinig. Pagtama ka lang isa. Sabaw lalagyan ko ng konting Hindi, may ulo niya. Hindi na ko maglalagay. May dinalato na ito. May tuturo lang. Doon ka. Doon lang dyan. Palagi natin tatandaan yung pagpapatawad natin. So, sabi ko nga kay Ate Jazz, what if Ate Jazz naman, kasi nung Sunday pa lang, pinag-aaral ako to. Monday, tarde na ako natutulog. Sabi ko, natatakot ako magkamali. Sabi nila, huwag kang matakot magkamali. Sabi niya,
dun sa pagkakamali na yon, hindi naman tayo perfecto eh. Doon ka mas matututo ka. Pangit naman na nag-start tayo na parang lagi tayong tama. Paano natin makikita yung pagkakamali natin kung parang lagi na lang tayong tama? So parang lagi na lang magmamataas tayo. Po ba? Ayun, sabi ko nga kay Ate Jan, paano kung sakaling humingi ka ng tawad, paano kung sakaling humingi ka ng tawad sa taong nakalitan mo o nakasamaan mo ng loob, pero sinasabi ng taong sinabi mo na, oo, pinapatawad na kita, pero mararamdaman mo naman yun na deep inside parang sinasabi, sinasabi niya na, napatawad na kita, pero parang wala sa loob niya yung pagpapatawad. So, paano yun, Ate Jazz, paano ka pa rin maglilingkod sa Diyos? Yun nga, sabi nga, ayun nga, nag-uusapan namin na importante yun, basta ikaw, sa sarili mo, yung paghingi mo ng tawad sa isang tao is, Enough, oo. Yung paghingi mo ng tawad sa kanya is, alam mo, bukal sa loob, talagang humingi ka ng tawad. Ngayon, hindi mo nakasalanan yun, siya na lang magdadala nun. Justo. Amen po. Amen. Sino dito may makagalit? Wala naman siguro may kagalit, may mga sama-sama ng loob dito. Meron po ba? Oo, yun na. Sino ka kagalit? Kumbaga sana yung problema natin, mas maganda is harapin natin yung problema natin. Kung alam natin na sasabihin natin sa ibang tao na hindi naman tayo maintindihan, ano mo na lang sabihin? Kumbaga ipag-pray mo na lang. Kasi kung minsan, ayun nga, nagpapagiging ko na hindi naman nakakaintindi yung pinagsabihan mo din, tapos sasabihin mo sa iba. Mas lalong lalaki yung problema. Kumbaga simple problema lang, pagka nasasalig-salig, chismis, ganyan, nadadagdagan, mas lalong lumalaki, hindi maayos-ayos yung problema. Lalaki pa. Ay, na pong maglingkod sa Diyos na may sama ka ng loob o may taong kagalit ka, amen po. Amen. Ayun lang po. So, palagi po natin tatandaan na kung marunong man po tayong magmahal, katulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos, is nandun din po yung forgiveness natin, yung pagpapatawad natin. Kasi useless na nagmamahal ka pero hindi ka naman marunong magpatawad. At useless din naman na nagpapatawad ka pero hindi ka marunong magmahal. Amen po. Dapat po lagi magkasama yung dalawang elements of unity, ang love at ang forgiveness. Amen.